아멘. 자, 벌써 우리가 7번째 치유전밖에 하고 있어요. So, ngayon po, ito na po ay pang-pitong ano po natin, healing message institute po. 여러분이 계속 이 자리에 있다는 것이 여러분이 치유 사역자로 하나님 부르셨다는 게요. So, yung katotohanan po na kayo po ay narito at nakaupo po, ito po yung nagpapatunay na kayo ay tinawag po ng Diyos bilang kanya pong saksi. 여러분은 정말 축복받은 사람. Kaya kayo po ay pinagpalang mga tao. 오히려 여러분의 연약함을 통해서 하나님의 더 크신 은혜를 체험하고 하나님을 찬양할 수 있는 거예요. So, tunay niyo pong mararanasan ang kapangyarihan po ng Diyos at mararanasan niyo po siya. 나같이 부족하고 나같이 연약한 사람을 하나님이 부르셔서 구원하시고 또 나와 같이 연약한 다른 사람들을 구원하시고 그들을 치유하시기를 원하는 거예요. So, nais po ng Diyos na mapagtanto po natin na ako ay binibigyan ng kasagutan ng Diyos, pinapagaling niya ako, at sa pamamagitan ko din, sa pamamagitan din ng buhay ko ay papagaling din ng Diyos ang ibang tao. 이거는 나이를 많이 먹고 적게 먹고 그 다음에 뭐 돈이 많고 적고 그런 문제가 아니에요. 하나님이 그리 하시겠다는 거예요. So, hindi po problema kung may edad na po tayo o kaya tayo po ay mahihina o may karamdaman po. Nevertheless po, ang Diyos po ay kumikilos pa rin sa buhay natin. 하나님은 은혜의 하나님이에요. Kasi po ang Diyos ay ang Diyos ng habag. 우리가 하나님의 원수 되었을 때 그리스도를 이 땅에 보내셔서 우리를 구원하신 거예요. Nung kaaway pa po natin ang Diyos, ipinadala na po ng Diyos sa atin si Kristo para sa ating kasalanan at tayo upang iligtas. 구원의 메시아를 보내시겠다는 거예요. So, 약속을 ibig 했어요. sabihin po nito, siya po ay nangako na ipapadala niya ang Messiah of Salvation. 그 구원의 메시아가 누구냐? 바로 예수 그리스도예요. Who is this Messiah of Salvation po? Walang iba kundi si Yesu Kristo. 하나님은 이스라엘을 세계를 복음화할 예수 그리스도를 온 세상에 선포할 그런 언약의 나라로 언약의 백성으로 불렀어요. So yung Israel po, yung bansang Israel at ang mga Israelita, sila po ay tinawag po ng Diyos upang ipakalat po sa buong mundo ang mensahe na si Jesus ang Kristo. People of God. They are people of the 근데 이 covenant. 사람한테 이 이스라엘이 주신 이 메시아 그리스도의 언약을 놓쳐버렸어요. Pero itong Israel po, this Israelites people po, they lost the covenant. 그 당시에 예수님이 바로 메시아, 이 세상을 구원하는 메시아를 보내겠다고 그러는 약속의 메시아인데 그걸 무시해버렸어요. So si Kristo po, siya po ay dumating dito sa lupa bilang isang Messiah of Salvation, but they lost it po. 그냥 선지자 중에 한 사람으로 여겼어요. Hindi sila naniniwala sa bagay na yun. They just believe in Jesus po na isa lang sa mga propeta. 그래서 하나님께서 이 언약을 회복하게 하시기 위해서 400년 동안 애굽에 종살이를 시켰어요. So to restore this covenant po sa mga buhay nila, inalaw po ng Diyos na maging alipin sila ng Ehipto for 400 years. 언약을 회복시켰는데 또 그 언약을 잃어버리고 70년 동안 바벨론의 포로로 끌려가요. So na-restore yung covenant na to sa kanila, but they once again lost it at naging captive sila ng Babylon for 70 years. 다시 하나님이 포로된 이 이스라엘이 막 고통 중에 하나님께 용서를 구하고 하나님께 은혜를 구하니까 하나님이 또 구원해 주셨어요. So once again, sa mga Israelites po na to, sila ay humingi ng tawad sa Diyos, nagbalik loob sila sa Panginoon. Kaya once again, binigyan sila ulit ng Diyos ng kanyang habag. 또 언약을 잃어버렸어. But they once again lost the covenant. 그래서 로마에 나라가 없는 속국으로 250년 동안 로마의 통치를 받은 거예요. So, for 250 years, nawalan sila ng sarili nilang country, naging colonize sila ng Roma. 그리고 또 언약을 잃어버렸어. And they lost once again the covenant. 그래서 전 세계로 유대인들이 흩어진 거예요. Kaya sa buong mundo po, ang mga Jewish people nag-scattered. 600만 명이 히틀러에 의해서 죽임을 당했어요. 600 million. 아니, 6 million. So, halos mga 6 million po na mga Israelita ay namatay sa kamay ni Hitler.
Do you know? Kilala niyo po siya? Alam niyo po 6 yan? million. 6 na milyon po. 가스실에 들어가서 죽고 자원에 독일 히틀러에 의해서 그렇게 많이 죽임을 당했어요. So, isang German, si Hitler po, at napakarami pong mga taong namatay because of him. 1948년에 독립했어요. At nagkaroon, So, 1948 po, nung naging independent po yung bansa nila. 근데 이 사람들이 아직도 예수가 그리스도의 사실을 안 믿어요. Pero alam niyo po, ito pong mga taong to, hanggang ngayon hindi pa rin sila naniniwala kay Jesucristo. 그래서 이스라엘의 하나님은 세상을 구원하기 위해서 뭐예요? 교회를 만드셨어요. So, ang mga Israelita po, upang ipagkaloob po ng Diyos ang kaligtasan sa lahat po ng tao, ang Diyos ay nag-establish ng church. 광야 시절에는 성막, 이 왕권 시절에는 성전, 그리고 지금 우리 이 시대는 교회를 만드시고요. 똑같은 거예요. So, sa oras po noon, ang tawag po sa simbahan ay isang tabernakulo, isang templo. Sa age po natin ngayon, ang tawag ay simbahan. 근데 교회를 잘 보세요. 많은 교회들이 교회 안에서 우상숭배해요. Pero kung titignan po ninyo, even sa loob po ng church, maraming mga tao ang merong idol worship. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. 오직 하나님, 오직 그리스도, 오직 성령이 아니에요. So, hindi sila nag-worship sa only God, only Jesus, and only Holy Spirit. 율법주의 쓰고 신비주의 쓰고 인본주의 쓰고 Gumagamit sila ng legalism, humanism, and mysticism. 그건요 복음이 아니에요. Ang mga bagay po na yun ay hindi po gospel. 그래서 이게 종교로 그냥 바뀌어버린 거예요. So, ito ay binabago nila into religion. 이거는 복음이 아니에요. Hindi po ito gospel. 오직 복음만 사람을 살릴 수 있는 거예요. Tanging ang gospel lang po ang makakapag-save sa tao. 오직 복음으로만 우리의 부족한 모든 부분들을 충분하게 채워주시는 거예요. Tanging sa pamagitan lamang po ng gospel, lahat ng mga kakulangan natin, kahinaan po natin ay mapupunan. 오직 복음만이 완전해요. So, ang gospel po ay kompleto. 그리고 영원해요. It's eternal. 왜? 하나님의 약속이기 때문에. Because it's God's promise. 그래서 지금 이 언약을 놓친 교회들은요 계속 문을 닫고 있어요. So, the church who lost this covenant, they keep on closing their doors po. 미국에서 가장 큰 교회가 지금 한참 전에 무너졌어요. So, yung isang church, yung pinakamalaking church po sa Amerika ay unti-unti na pong nagsasara. 거기에 목사님이 주장하는 게 뭐냐면 우리가 할 수 있다. 우리가 할 수 있다는 거예요. 내가 할 수 있다. So, yung isa sa mensahe ng pastor sa malaking simbahan din sa Amerika, ang lagi niyang sinasabi, kaya natin gawin. 그러니까 사람의 방법으로 할 수 있다고 그렇게 선포를 계속한 거예요. So, pinaproclaim niya na sa pamamagitan lang ng paraan ng tao, ay makakaya nilang gawin ang lahat ng bagay. 전 세계에 많은 교회들을 가지고 있던 교회가 무너져 버린 거예요. So, marami pong mga churches ang nasisira at nawawasak. 지금 한국에는 세상에서 가장 큰 교회들이 가장 큰 교회 원한당 파이브가 다 한국에 있는데 교회들이 이제 많은 교회들이 무너지고 있어요. So, kahit po sa bansang Korea, yung 5 pinakamalaking bansa po sa Korea ay unti-unti na pong nawawasak at nagsasara. 미국에도 교회가 10,000개 이상 무너졌어요. Kahit po sa Amerika, ganun din. 유럽은 벌써 유럽에 교회가 있잖아요. 그 엄청난 교회가 몇만 명이 모이는 그 웅장한 교회가 뭘로 바뀌었냐? 나이트클럽이나 관광지로 바뀌어버렸어요. Sa Europe po, isinara na po nila yung mga simbahan po doon. Yung mga simbahan kung saan napakaraming mga thousands of people po na uma-attend po ng simbahan na yon. Pero alam niyo po kung ano na yung simbahan na yun ngayon? Nagiging nightclub, mga market. 거기 하나님이 안 계셔요. Wala na po, hindi na po doon nananatili ang Diyos. 이렇게 되면 하나님이 교회도 무너뜨려 버리는 거예요. So, kapag naging ganun po ang simbahan, iyon po ay isinasara ng Panginoon. 새들이 없는 교회. 그래서 어린이들이 없어요. 기도인들이 없어요. 그리고 또 하나 이방인 애들이 없는 교회. 그런 교회는 하나님이 무너뜨려 버리시는 거예요. Kung ang simbahan po ay walang children's courtyard, walang prayer courtyard, walang Gentiles courtyard po, isasara po ng Diyos ang simbahan yon. 근데 우리 하나님은 좋으신 하나님이에요. Pero ang Panginoon
ang Diyos po natin ay 우리 napakabuting Diyos. 호세아서 6장 좀 찾아봅시다. Basahin po natin sa Hosea chapter 6, verse 1 hanggang 3. 내가 이렇게 찾을 수 있어? 자, Basahin ko po sa bawat isa. Lahat po sa 1절에서 3절 읽어주세요. 따갈로그로. Halikayo, tayo'y manumbalik kay Yahweh, sapagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya't siya rin ang gagamot. Siya ang nanugat, kaya't siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapapalakas niya tayo. Sa 3 araw, tayo'y kanyang ibabangon upang tayo'y mabuhay sa kanyang harapan. Halikayo at kilalanin natin si Yahweh, sikapin natin siya'y makilala. Kasintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala. Tulad ng patak ng ulan sa panahon ng taglamig, tulad ng tubig ulan na nagpapasibol sa mga halaman. 아멘. Amen. 왜 우리가 여호와를 힘써 알아야 돼요? 3절에 왜 우리가 여호와를 힘을 써서 You don't understand? In English also. Then shall we know if we follow on to know the Lord. So sabi po dito, bakit po natin dapat sikapin na kilalanin ang Diyos? 왜냐하면 이렇게 놓쳐버린 교회, 놓쳐버린 이스라엘이 언약을 놓쳐서 고통 속에 있지만 하나님은 다시 어떻게 해요? 하나님께로 돌아오는 사람들을 어떻게 치유하고 싸매주십니다. So ito pong mga Israelita po who lost this covenant, yung mga churches po who lost this covenant po, kahit po sila ay nasa estado na nawala po nila ang tipan po na ito, pero ang Diyos po ay Diyos na mapagpatawad, kaya pinapagaling at pinapatawad niya po tayo. 우리 이 모습을 보면 누구의 모습과 같아요? So kapag nakikita niyo po yung mga bagay po na yun, ano po yung naiisip po ninyo? 언약의 백성인데 They are people of the covenant. 우리도 하나님의 자녀 언약의 백성인데 우리 모습 보면 이것 같지 않아요? So, sila po ay people of the covenant and we are people of the covenant to mga anak din po tayo ng Diyos. Kapag nakikita niyo po yung mga ginawa po nilang bagay, hindi rin po ba minsan tayo po ay nasa ganitong estado? 우리 모습이잖아요. 계속 죄짓고 또 들어서 하나님. 근데 하나님 앞으로 다시 돌아오면 하나님 용서해 주셔. But minsan po, nagkakaroon tayo ng hindi pananampalataya, hihingi po tayo ng tawad sa Panginoon, at tayo po ay papatawarin ng Diyos. Kasi kung sino man daw po ang manumbalik sa Kanya, ay Kanya pong papatawarin at papagalingin. 하나님이 뭐예요? 징벌을 내리셔도 사랑하는 자에게 징벌을 내리시고 다시 돌아오게 하시고 징벌, punishment. So, kahit po naparusahan po ng Diyos ang Kanya pong mga anak, punishment. punishment. 근데 왜? 사랑하는 사람은 다시 그 퍼니시멘트를 통해서 돌아오게 하셔. Ayan po. So, inaalok po ng Diyos na parusahan po ang Kanyang pong mga anak upang sa pamagitan ng parusa po na ito ay manumbalik sa Kanya ang Kanyang mga anak. 이스라엘이 하나님만 믿은 게 아니라 온갖 우상을 숭배했어요. 그러니까 하나님은 어떻게 해요? 하나님이 질투하는 하나님이에요. 우상을 가만두지 않고 우상을 뽀사버리는 하나님이에요. So, ang nais po ng Diyos na sambahin lamang po siya ng lahat ng tao dito po sa mundo. There, according po sa Bible, ang Diyos po ay mapanibubuing Diyos. 우상 안에 붙잡혀있던 우리는 우상을 부숴버리고 그 배후의 사단을 부숴버리고 우리를 어떻게 해요? 다시 하나님 앞으로 돌아오게 하는 거죠. So, may mga oras po na tayo po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, pero ang mga Diyos-Diyosan po natin sa buhay ay binawasak po ng Diyos, sinisira po niya, at muli niya po tayong ibinabalik sa Kanya. 그리스도를 통해서 그리스도 안으로 부르신 거예요. Ibig sabihin po na tayo po ay tinawag niya kay Kristo. 그리스도 안에 있는 자는 누구예요? 이전 것은 지나갔으니 보라 새로 시대였구나. 그래. So, sino daw po ang mga anak ng Diyos? Sila daw po ay mga nakay Kristo at sila po ay merong mga bagong buhay. 새로운 피조물이 된 거예요. Sila daw po ay mga bagong nilikha. 막걸리시 하나님의 은혜와 용서로 어떻게 새로운 피조물 하나님 자녀가 되버렸대요. Yung isang tao na
isang makulit po, pero binabago po ng Panginoon, ginagawa niya into His new creation. 할렐루야. 이 시간 우리가 하나님의 은혜에 진짜 감사해요. So this time po, kailangan natin tunay na magpasalamat sa habag ng Diyos. 하나님의 은혜는 가장 큰 은혜가 구원의 은혜예요. So the greatest grace of God po is salvation. 에피시안 2:8은 이렇게 말씀하셔요. So according sa Ephesians 2:8, 너희가는 누구예요? 우리 너희가 그래요. sinabi po dito, you. 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이다. So according po sa Ephesians 2:8, for it is by grace you have been saved through faith, and it is not from yourself, it is the gift of God. 전적으로 구원은 하나님의 은혜예요. So yung salvation po, it is God's grace. 언제 브라더 봉이 착한 일하고 뭐 좋은 일 많이 하고 그리고 하나님 앞에서 잘해서 구원 받았어요? So si Brother Bong po ba, kayo po ay tumanggap ng kaligtasan dahil sa napakabuti ng buhay ninyo, marami kayong nagagawang mabuting bagay. Is it because of that po kaya kayo ay tumanggap ng salvation? 그냥 공짜로 구원 받은 거예요. 그걸 선물이라고 해요. We receive salvation because it's free po, libre, at ito po ay regalo ng Diyos sa atin. 근데 하나님 우리에게 은혜를 주신 것이 있는데 뭐냐? 믿음이에요. Yung salvation po na ibinigay po sa atin ng Diyos, ibig sabihin po na binigyan niya po tayo ng pananampalataya. 믿음의 에센스가 뭐냐면 예수가 그리스도다. So ano po yung pinaka-essence ng pananampalatayang ito? Si Jesus ang Kristo. 창세기 3장 15절에 여자의 우선 메시아 보내겠다 그러는 그 주인공이 누구예요? 그리스도예요. 예수. So sino po yung main figure po na ang binhi po ng the offspring of woman po ay si Jesus Kristo. 출애굽기 3장 18절에 피제사를 지낼 그러니까 피를 발릴 때 엑소도스 이 400년에서 어떻게 해요? 엑소도스 한 거예요. 출애굽한 거예요. 노예에서. So sa Exodus 3:18 po, sinabi po dito, kapag kayo ay nag-alagay ng dugo ng tupa sa inyong mga pintuan, kayo ay makakalaya, mag-exodus kayo sa Egypt. 피 바르는 날, 어린 양의 피를 바르는 날 죽음이 패스오버를 한다고 해서 그날을 6월절이라고 해요. Sa oras na kayo ay maglagay ng dugo ng tupa sa inyong doorframe, sa oras na yon, ma-overcome ninyo yung kamatayan. Sa madaling salita, it is the day of Passover po. 여자의 우선으로 올 건데 그 여자의 우선 동정녀 마리아 처녀가 잉태하여 아들을 낳으니 그 이름을 임마누엘이라 하라. 임마누엘의 뜻은 하나님이 우리와 함께 한다는 뜻이에요. Sabi mo naman po sa Isaiah chapter 7 verse 14, isisilang daw po ang batang lalaki po sa pamamagitan po ng birheng babae. At ang ibig sabihin po ng kanyang pangalan ay Emmanuel, which means God with us. 우리의 죄 때문에 하나님이 떠나셨는데 다시 하나님이 우리와 함께 하시네. 그게 구원이에요. So noon po tayo ay napahiwalay po sa Diyos, pero muli po natin natagpuan po ang Diyos, and we call that salvation. 드디어 그분이 오셨는데 그분이 이름의 여자의 우선으로 오신 그분, 동정녀 마리아에게 나오신 그분이 이름을 예수라 하라. 그래서 1장 21절 23절에 나와요. So according naman po sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23 po, ang anghel po ay nagpakita po kay Maria at sinabihan po siya na siya ay magdadalang tao at ang isang lalaki po at papangalanan niya po itong Jesus. 그래서 Simon Peter replied to Jesus, You are the Christ, the Son of the living God 하면서 예수님을 향해서 당신은 그리스도고 나의 하나님이라고 하나님의 아들이라고 고백을 해요. So sabi naman din po sa Matthew chapter 16:16, this is what Simon Peter confessed po. Sinabi niya kay Kristo, Lord, you are the Christ, the Son of the living God. 그분은 세 가지 타이틀을 갖고 있어요.
he has these three titles po. 죄 문제를 해결하신 참 제사장. He is the true priest who solved all our sin po. 사단의 문제를 해결하신 참 왕. And he is the true king who solved Satan's power. 우리의 불신앙 문제를 해결하시고 하나님을 다시 만난 길이 되어주신 선지자, 프로페트. So we were separated from God before po, pero he is the true prophet who became a way for us to meet God. 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오신 거예요. So ibig sabihin po nun, ang Diyos ay nagkatawang tao at pumunta po siya dito sa lupa. 그리고 우리를 대신해서 어떻게 해요? 채찍에 맞으시고 창에 찔리고 피를 흘리고 어떻게 십자가에 달려 돌아가신 거예요. At sa halip na tayo po ang makaranas, pero siya po ang nakaranas ng lahat po ng paghihirap, nilatigo po siya, kung ano-anong karamdaman o sakit yung naranasan po niya. 예수님은 우리가 아픈 거 고통 알아요. So, ibig sabihin po nito, lahat ng sufferings po natin, yung pain natin, lahat alam ni Jesucristo. 예수님 우리의 사정과 형편을 아시는 분이에요. Alam po ni Jesucristo lahat ng situation natin. 너무 고통스럽고 이미 우리보다 더 큰 고통을 예수님은 받으셨어요. So, lahat ng mga karamdaman o paghihirap po natin sa buhay, lahat po yon ay kinuha po ni Kristo at mas naghirap pa po siya kaysa sa atin. 그래서 여러분의 이 연약함을 예수님이 아셔요. So, Jesus knew already lahat ng weaknesses po ninyo. 그래서 그냥 심판이 아니에요. Kaya this is not just, hindi lang po natin tinatawag to na ordinaryong simpatya. 우리는 보통 이렇게 해서 안 됐다, 불쌍하다, 배고프겠다 이렇게 얘기하잖아요, 인간들. So, di po ba tayo po mga tao, kapag nakakita po tayo ng tao na mas mahirap po yung buhay kaysa sa atin, lagi natin inisip na, kawawa naman siya, gutom na siguro siya. 근데 예수님은 진짜 배가 고팠고, 진짜 고통스러웠고, 진짜 뭐예요? 그걸 체험하신 분이란 말이에요. 오늘 예수님. Pero sa Jesucristo po, siya po ay tunay, totoong nagutom, totoong nahirapan, totoo pong nasaktan para po sa atin. 몸으로 이미 그 고통을 겪었기 때문에 우리의 고통을 아시는 거예요. 몸으로. 예수님의 몸으로 직접 체험을 해서 익스피리언스를 해서 고통을. 그래서 너의 고통을 아시는 거예요. So, ibig sabihin po nito, sa Jesucristo po, naranasan niya lahat ng karamdaman, sakit po na yun sa pamagitan po ng kanya pong katawan. Kaya po, mas kilala tayo ni Jesucristo. 그 배고픔과 고통과 그 어려움을 직접 체험하셨기 때문에, 겪었기 때문에 어떻게 해요? 그걸 갖고 여러분들은 더 깊이 사랑하고 안쓰러워하고 불쌍히 여기는 거예요. So dahil alam po ni Kristo lahat po ng mga sakit, karamdaman po natin, kaya mas lalo niya po tayong mas minamahal. 쉽게 얘기하면요, 우리의 위크네스를 여기 이제 12서 4장 15절에 보면 우리의 연약함을 우리가 연약하다고 막 예수님이 뭐라 그러신 게 아니고 이 연약한 것을 가지고 오히려 심판하시는 거예요. So, sa ating pong kahinaan, ang Diyos po ay nagkakaroon ng tawag po dito, simpatsya sa atin. 하나님만, 오직 하나님만, 이게 뭐야? unlimited. 하나님만 한계가 없는 분이에요. So, ang Diyos lamang po ang wala pong limitasyon. 예배 중입니다. 15분 중에. 그래서 여기에 표현한 위크네스라는 건 우리의 연약함이라는 건 뭐냐면 우리의 한계를 말씀하시는 거예요. So, ibig sabihin po ng kahinaan po na ito, naranasan po ni Kristo yung limitasyon po nating mga tao. 세상에 유혹을 받으면 죄를 져요. So, kapag tayo po ay natukso ng mundong ito, tayo po ay nagkakaroon ng kasalanan. 병이 찾아오면 아파서 고통받아요. So, di po ba, kapag tayo po ay nagkaroon, kapag mayroon pong dumating na sakit po sa atin, nagkakaroon po tayo, nasasaktan po tayo. 먹지를 못하면 배가 고파요. So, kapag wala po tayong makain, tayo po ay nagugutom. 하나님은 먹지도 마시지도 잠도 안 주무시는 분이에요. Pero ang Diyos po, kahit po siya wala po siyang kainin, wala po siyang inumin, hindi po siya mamamatay. 한계가 없는 분이에요. Siya po ay walang limitasyon. 그 하나님이 저와 여러분을 사랑하셔서
십자가에서 죽으시고 우리를 그 고통 가운데서 구원해내시고 At siya po ay kasama po ninyo at inalis niya po kayo mula po sa kamatayan at sa lahat po ng uri ng paghihirap. 15분에 그래서 그분은 뭐예요? 또 우리가 요거 가난한 거 되게 싫어하잖아요. 가난한 건 저주예요. So, tayo po, ayaw po natin ng kahirapan. Ang kahirapan po ay sumpa. 근데 한번 세컨 코린티안 8장 9절 한번 찾아봅시다. Basahin po natin yung ikalawang Korinto chapter 8 verse 9. 한번 찾아서 읽어주세요. Basahin ko po para sa bawat isa. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. 여보세요. 급한 일인지 뭔지. 자, 그래서 예수님이 하나님이잖아요. 창조주. 모든 것이 예수님 건데 그 부여하신 분이 왜 가난하게 됐냐? 육신을 입고 있다는 거죠. 사실 창조주 하나님 위치에서 우리 인간의 이걸 있는 거잖아. Ang Diyos po, sa si Kristo po ay tawag po nito, siya po ay kaya niya pong gawin po ang lahat po ng bagay at wala po siyang limitasyon. Pero siya po, ibig sabihin po nun si Jesucristo po ay mayaman. Pero bakit po siya naging dukha para po sa atin? 그 중에 한 부분이 이 가난도 예수님이 이미 어떻게 해요? 가난을 체험하시면서 경험하시면서 어떻게 해요? 우리를 그 이유가 뭐냐? 우리를 부욕케 하려고. Isa pa pong dahilan, si Kristo po, tinapos niya na po yung kahirapan sa buhay po natin. Sa madali pong salita, sa pamamagitan po ni Kristo, inalis niya po yung kahirapan po sa atin pong buhay. 아멘? Amen. 여러분이 가난하게 살 이유가 없는 거예요. Sa madali pong salita, wala na pong reason para maghirap po kayo. 이제 언약을 우리가 받았잖아요. Kasi you already received the covenant. 이거 놓치면 안 돼요. Hindi niyo po dapat mawala 꽉 sa 잡아야 inyo. 돼요. You have to hold on to it firmly. 그래야 여러분 사랑하는 후대들의 이 가난과 저주가 안 물론 대물리면 안 되는 거예요. Para nang sa ganun po, yung kahirapan na naranasan po natin, yung poverty po ay hindi po maipasa sa ating mga susunod na generation. 여러분이 가난과 그 고통 이 그분 알잖아요. Kasi alam po ninyo ano yung pakiramdam na mamuhay na merong kahirapan. 이제 아니까 우리의 후대들에게 물려주면 안 돼요. Since you know it already po, dapat hindi nyo na po ipasa yun sa inyong susunod na henerasyon. 근데 우리의 힘으로 안 돼. 리미테이션. Pero sa pamagitan ng kalakasan po natin, hindi yan mangyayari. 그래서 우리가 한계가 없으신 하나님만을 붙잡아야 되는 거예요. So bakit hindi po natin siya magagawa ng sa sarili nating kalakasan? Kasi meron po tayong limitasyon. That is why po ang Diyos na wala pong limitasyon ay kasama po natin at nasa atin. 그러면요, 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게 오라. Sinabi po na sa Kristo from Matthew chapter 11 verse 28 po, naksal po dito, kayong lahat na nahihirapan, lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. 내가 너희를 쉬게 한다. I will give you rest. 이 sickness, pain, sin, death 죽음까지도 예수님이 우리를 위해서 죽음까지도 치료하신 거예요. So lahat po, karamdaman, yung nasasaktan po tayo, kasalanan, kahit pati po yung kamatayan po naranasan po niya sa Kristo para po sa atin. 걱정하지 말고 뭐예요? 다 예수님 앞으로 나아가면 참된 평안을 얻는다. Don't worry about anything po. You have to bring everything before Jesus po. 우리 아이들 때문에 걱정하고 고민하고 근심할 필요가 없어요. 주님 앞으로 우리 문제는 그 문제를 가지고 나가면 되는 거예요. So, yung pag-iisip po na
because of Aldrin, meron po kayong worries, kahit yung mga bagay po na yon, you have to bring it that po before Jesus at bibigyan niya po kayo ng kapahinga. 아멘. Amen. 여러분은 이미 치유를 받고 여러분은 모든 것이 회복된 사람이에요. So, you already received everything po and everything restored sa buhay Amen. niyo. 왜냐하면 여러분 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 했어요. Kasi according po sa John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap, sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. 여러분의 아이덴티티. 여러분의 신분은 하나님 자녀예요. So your identity po is, or status po ninyo ay isang anak ng Diyos. 여러분은 하나님의 형상을 가지고 있는 사람들이에요. Kayo po ay mga tao na merong image ng Diyos. 하나님의 형상이 누구냐? 그리스도예요. Who is the image of God po? Si Kristo. 나이팅게일 봐. Do you believe? Do you believe po? Naniniwala po ba kayo? 그리스도를 소유한 사람은 하나님의 형상이 잃어버렸던 하나님의 형상 이걸 회복한 거라고. So those who possess Christ in their lives po, yung imahe po ng Diyos na nawala sa kanila ay muling nanumbalik. 우리 디고네스 마리아가 바람가이의 뭐야? 바람가이의 직분이 뭐예요? Ano nga po ulit ang trabaho niyo sa barangay, Nicolas? Inspector. 인스펙터? 인스펙터는 신분이에요. So, nagtatrabaho po kayo sa barangay and your status there po ay isang inspector. 인스펙터는 뭘 갖고 있어? 권세, 오소리티를 갖고 있는 거예요. Ang isang inspector po merong authority. 인스펙 할 수 있잖아. Kasi pwede po kayong mag-inspect. 그래? Mag-inspection. 내가 가서 인스펙 하면은 나 이거 놀도 맞지. So, halimbawa po, si pastor doon, wala siyang ganong estado na inspector, tapos pumunta siya para mag-inspection po, i-ignore po siya ng tao. 하나님의 자녀는 예수님이 이렇게 얘기했어요. 마태복음 28장 18절 20절 좀 찾아봐. Basahin ko po sa Mateo chapter 28. Is it 18 hanggang 22? Let me read po. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't pumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. 예수님이 가진 권세는 하늘과 땅의 모든 권세를 갖고 있어요. Ang lahat ng authority po na meron po sa Jesucristo ay mula sa langit at sa lupa. 그 권세를 가지고 나와 함께하죠. At yung authority po na yun ay nasa 그 akin. 권세를 가지고 교회와 함께하죠. Ay yung authority na yun ay nasa simbahan po Amen. natin. 그 권세로 우리가 세계를 복음할 수 있는 거예요. And with that authority po, we can do world evangelization. 제자를 삼을 수 있고 세례를 줄 수 있고 계속해 제자를 삼고 Yung mag-raise po ng disciple 그리고 삼위 하나님의 이름으로 세례를 줄 수 있고 at mag-baptize po sa tatlong persona ng Diyos. 그렇게 하는 전도하는 쉽게 얘기해서 전도하는 사람, 선교하는 사람에게는 어떻게? 내가 항상 영원히 함께 하겠다. So, ibig sabihin po nito, ang mga evangelista po ay may pagpapala kung saan lagi po silang sinasamahan po ng Diyos ni Kristo. 마가복음에는 보좌에 앉으신 주님께서 우리와 함께 하시는 우리에게 권세를 주신다고 했어요. 병 고치는 권세까지 주셨어요. According din naman po sa Mark chapter 16, 15 hanggang 20 po, si Kristo na nakaupo po sa kanyang trono sa langit po ay kasama po natin. 꼭 찾아서 읽어보세요. So, hanapin niyo po yung mga Bible verse po dyan at basahin. 1장 8절에는 하나님이 성령이 임하시면 뭘 줘요? 권능을 주신다고 했어요. 파워. So, sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, once na yung Holy Spirit ay dumating sa inyo, you will receive the power. 왜 이것들을 이 신분과 권세를 주셨냐면 어떻게 해요? 세계 복음화할 미션. 그래서 증인으로 세우기 위해서. So, bakit ibinigay po sa atin po yung identity and authority po na to for mission po, para sa mission? 자, 우리 16절 한번 찾아봅시다.
읽고 So let us read po yung Hebreo chapter 4 verse 16. 찾아서 읽어주세요. Let me read po. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. 그래서 뭐예요? 우리가 이 금가시 이 채울하시는 이 은혜 속에 우리가 있다는 걸 알고 오직 여호와 하나님의 은혜의 보호자 앞으로 나가요. So, sa madali pong salita, huwag daw po tayong mag-atubiling lumapit po sa trono ng mahabaging Diyos. Sa loob po ng kanyang habag, kailangan po nating lumapit sa kanyang trono na merong habag. 영적인 구원은 이미 받았어요. So, we already received also yung salvation po. 잃어버렸던 에덴의 축복을 회복. 모든 문제에서 문제의 해결받는 솔루션. So kahit po yung mga pagpapala sa Eden na na-loss po natin ay muli pong na-restore at lahat ng mga problems po natin ay na-solve na. 주님 앞으로 계속 나갈 때 힐링되는 거예요. So when you keep on going before God po or before the Lord, you will receive healing. 제일 중요한 건 우리 바디가 보면 보여요. So, di po ba, pinaka-importante po, kapag tayo po ay may karamdaman, nakikita natin at nararamdaman natin. 멘탈, 정신의 부분도 어느 부분 알 수 있어요. Tapos, nalalaman po natin ito ng ating isip. 그러나 영적인 부분은 몰라요. 영적인 부분은 모른다. 사람들이. So, yung mga tao po, alam nila kapag meron silang karamdaman, alam nila kung may kahinaan po yung kanila pong mental, pero hindi po nila nalalaman yung spiritual na kahinaan nila. 이거는 병원에 가면 의사가 어떤 부분은 치유를 해줄 수 있어요. 어느 부분만. Kasi halimbawa po, kapag tayo po ay may karamdaman sa ating pong katawan, kapag tayo po ay pumunta ng hospital, magpa-check up po sa doktor, malalaman po ng doktor kapag diniagnose po tayo. 정신 문제도 카운셀링 받으면서 조금 위로도 받고 안전도 얻을 수 있어요. So halimbawa po kung meron po, kung medyo unstable po yung ating pong mental, pwede po tayong pumunta sa mga taong nakakalam nito, mag-receive po ng counseling, tapos i-comfort nila yung mga tao. 그러나 사단의 손에서 벗어날 수는 없어요. Pero they cannot come out from Satan's deception. 사단으로부터 오는 병이 있어요. Kasi meron pong karamdaman na nagmumula kay Satanas. Yummy. 오직 이 모든 전이 그리고 삶 Even our life po. 이거 다 치유받을 수 있는 건 오직 하나님 앞으로 나가야 됩니다. So to receive this po, para matanggap po ito, kailangan po natin laging lumapit sa 그럼 Panginoon. 모든 것이 회복되는 거예요. So lahat ng bagay ay mare-restore po. 설사 내 몸이 낫지 않더라도 나는 쉼과 평안을 얻을 수 있어요. So kahit yung katawan ko ay hindi magkaroon ng kagalingan or hindi it didn't get much better po, but I will keep going before the Lord and will take a rest. 그게 진짜 치유예요. And that is true healing. 아멘. Amen. 방법은 어떻게 해요? 여기 있잖아요. 콘클루션. 하나님 앞에 계속 나가는 방법이 예배예요. So what is the method po? The method, paraan po para laging lumapit sa Diyos ay worship. 24시간 24시 월십 안에서 사시기 바래요. So, naway po ang bawat isa sa inyo, within 24 hours po, laging lumapit sa Diyos sa loob ng pagsamba. 그러면 하나님의 시간표인 하나님의 나라의 일이 이루어지는 25의 축복을 누릴 수 있어요. At sa oras po na yun, ma-enjoy po ninyo yung kapangyarihan po ng Diyos within 25 hours. 그러면 여러분들이 영원한 하나님의 작품을 남길 수 있는 At sa pamagitan po ninyo, God will leave eternal masterpiece po. 하나님 감사합니다. Panginoong Diyos, salamat po. 치유의 은혜를 우리에게 허락하시니 감사합니다. Nagpapasalamat po kami at inalaw po ninyo ang kagalingan sa amin. 그리스도 예수께서 우리를 치유하셨습니다. At si Jesucristo po ay patuloy kaming pinapagaling. 그래서 그 치유의 은혜를 가지고 다른 사람을 치유할 수 있도록 축복해 주옵소서. At pagpalait po kami dahil po sa naranasan po ni Kristo na karamdaman at sakit, maaari po namin maipakalat po ito o maibahagi sa ibang tao. 우리의 힘으로는 할 수 없으나 이 시간
하나님의 은혜를 구하며 하나님의 은혜의 보좌 앞으로 들어갑니다. So, hindi man po ito mangyayari sa pamamagitan ng sarili po naming kalakasan, pero nais po namin lagi pong lumapit sa inyo pong trono. 하나님께서 보좌의 능력과 축복으로 함께하여 주옵소서. Samahan niyo po kami sa loob ng pagpapala at kapangyarihan ng inyong pong trono. 우리에게 주신 신분과 권세를 누릴 수 있도록 예수 이름의 권세를 누리게 하여 주옵소서. At naway po, lagi po namin ma-enjoy po ang authority po ni Jesus sa loob po ng aming identity and authority. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 Ang dahilang habag ni Yesu Cristo, 하나님의 무한하신 사랑하심과 walang hanggang pag-ibig ng Diyos, 성령의 내주인도 역사 교통 충만하심이 pananahan, paggabay, at pagkilos ng banal na Espiritu, 그리스도 예수의 체율의 긍휼함을 받은 우리들 위에와 sa lahat po ng mga tao na tumanggap po ng simpatsya mula kay Yesu Cristo, 우리들을 통해 하나님의 체율을 경험하고 구원의 축복을 누릴 온 복을 받을 자들 위해 at sa lahat po ng mga tumanggap po ng mabuting balita at sa mga tumanggap po ng habag mula po sa inyo, 하나님이 사랑하는 액자 지역 위에 at sa amin po pinakamamahal na region ng EPSA, 이제부터 영원토록 함께 계실지어다. ay mapasa inyong lahat, magpasa walang hanggan. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 우리가 예전에 이런 게 있었어요. 이거는 잠깐만요. 예전에는 저도 사람한테 기도하면 이 사람이 뒤로 넘어갔어요. So, before po, naranasan po ni Pastor na kapag pinagpipray niya po yung isang tao po, siya po ay, ano nga po ito? Parang natutumba. 일어나면 이 사람이 병이 치유됐어요. So, naranasan niya po yan na halimbawa pinagpipray niya yung taong may karamdaman, tapos natutumba, and after po niyang bumangon ay magaling na siya. 이런 거는 만화남발이나 무당이나 점쟁이들도 이런 능력이 있어요. 조금씩. So, yung mga yung mga shamanist, mga ano nga po ito? Yes po, mga mananambal po, ganyan. Meron po silang ganito din kapangyarihan. 근데 그렇게 되면 사람들이 와, 서목사가 능력이 있다. 그러면서 하나님은 어디 간데 없어지고 사람인 그 서목사만 남게 됩니다. So, halimbawa makita yun ng mga tao, wow, si Pastor So, meron ganyan kapangyarihan. So, kaya niyang magpagaling, ganito, ganyan. So, ang nagiging resulta po, hindi na po nakikita ng tao ang kapangyarihan ng Diyos, pero ang tatatak po sa isip nila ay yung kakayahan na kayang gawin ni Pastor So at yung kapangyarihan niya. 그거 신비주의가 돼요. Ang tawag po natin doon ay mysticism. Mysticism, naiintindihan niyo ba? So, 복음을 모를 때가 있어요. 내가 복음을 모를 때는 이거 했어. So, nagagawa po yun ni Pastor, yung bagay po na yun nung hindi niya pa po alam itong gospel. 복음을 깨닫고 나서는 이게 신비주의, 이게 잘못된 거구나. 내가 점쟁이 같은 일을 하고 있구나 그래서 딱 멈춘 거예요. So, after po ni Pastor ma-realize, makareceive po ng gospel, tinigil niya po yung bagay po na yan kasi inisip niya, this is mysticism, hindi ito gospel, hindi ito kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. 여러분에게는 하나님이 주신 치유의 능력이 있어요. Sa inyo po, meron pong ipinagkaloob ng kapangyarihan ng kagalingan ang Diyos. 아멘? Amen. 예수 이름으로 그거 사용하세요. Kaya, use the name of Jesus. 할렐루야, palakpakan natin namin. Amen po. Amen. Maraming salamat. Sabi-sabi po natin sabihin, Oxalin, thank you po. Oxalin, thank you po. Salamat po.